Kamusta? Magandang umaga! Maligayang panonood sa aking video. Samahan niyo akong manood upang magkaroon ng sapat na kaalaman dito. At dahil kakailanganin ko ito bukas sa aking klase. Tara at simulan na nating manood. Para sa video ito, ay tatalakayin natin ang wikang pambansa, ang definisyon, kasaysayan ng wikang pambansa at paggamit ng ating wika. Kung ikaw ay interesadong matuto, magpatuloy lang sa panonood. Hindi may tatanggi na may mga taong inaakala na ang ating wikang pambansa ay Tagalog. Subalit, Filipino ang opisyal na wikang pambansa sa Pilipinas. Hindi ba Tagalog ang wikang pambansa dahil ito ang ginagamit natin? Napili ang Filipino bilang wikang pambansa upang mapadali ang komunikasyon ng mga mamamayan ng Pilipinas. Bukod dito, Filipino rin ang siyang tawag sa mga naninirahan sa bansang Pilipinas. Sumailalim ang wikang Filipino sa pag-aaral upang makahanap ng wikang higit na pagot para sa nakararami. Upang bigyang kahulugan ang wikang pambansa, ito ang wika na ginagamit ng mamamayan sa kanilang pakikipagtalastasan o pakikipag-ugnayan sa pamayanan. Filipino ang pambansang wika ng Pilipinas at may konstitusyonal na batayan na nakapaloob sa kasaysayan nito. Tara, at atin namang balikan ang ating kasaysayan tungkol sa ating paksa na wikang pambansa. Sinasaad sa wikang batas ng Biak ng Batuhan ang kauna-unahang pagkilala sa Tagalog bilang opisyal na wika ng ating bagong tatag na pamahalaang revolusyonaryo. Sinuportahan ng ating dating pangmagang si Manuel L. Quezon ang wikang pambansa sa pagpapatupad ng batas Commonwealth BLG 184, kung saan ang tungkulin ito ang lumikha ng isang institusyong pangwika na nangunguna sa pagkakaroon ng wikang pambansa. Alam niyo rin ba na si Manuel L. Quezon ang tinaguriang ama ng wikang pambansa? Bukod doon, ay siya rin ang ama ng Republika ng Pilipinas. Makikita sa Artikulo 8 ang nakasaad na, ang wikang Tagalog ang siyang magiging opisyal na wika ng Republika. Nabunga ng masidhing pagkakaisa ng damdamin ng mga Pilipino dahil sa mga akdang na isulat sa Tagalog sa panahon ng propaganda. Noong taong 1901 sa panahon ng pananakop sa atin ng mga Amerikano, ay inimemplemento ng Philippine Commission ng Batas BLG 84, kung saan ipinagpapatibay nito ang paggamit sa wikang Ingles bilang wikang panturo o medyum na pagtuturo sa lahat ng paaralan. Sa taong 1931 naman ay pinanukala ang Batas Commonwealth bilang 577, kung saan nagtubilin sa paggamit ng mga wikang bernakular bilang wikang panturo sa buong kapuluan sa buong aralan noong 1932 hanggang 1933. Halika mga mananood, samahan niyo akong talakayin ang Saligang Batas 1935, Artikulo 14, Seksyon 3. Formal na nag-aata sa Kongreso na gumawa ng kinakailangang mga hakbang hinggil sa pagkakaroon ng wikang pambansa na ibabatay sa isa sa mga umiiral na wika sa Pilipinas. Sa taong 1937, noong Nobyembre 17, sinang-ayunan ng lahat na ang wikang Tagalog ang magiging batayan ng lahat ng wika. Sa pamamagitan ng itinayong public school system, itinagamit nila ang wikang Ingles sa ilalim ng pamumuno ng mga Thomasites, na unang guro ng mga Pilipino. Sa ilalim ng batas bilang 74, ipinag-utos ng mga pinunong Amerikano na gamitin ang Ingles bilang opisyal ng wikang panturo sa mga paaralan. Batay sa isinagawang pag-aaral ng Monroe Educational Survey Commission, hindi naging epektibo sa pagkatuto ang mga Pilipino ng wikang Ingles. Sa pag-uutos ng kalihim ng public instruction na gamitin ang wikang vernacular bilang wikang panturo sa elementarya, ang kautosang ito ang naging simula ng pagkakaroon ng wikang pambansa. Ayon kay Roman Jacobson, mayroong 6 na uri ng paggamit ng wika. Ang 6 na paggamit ng mga ito ay paglalahad ng damdamin, paghihikayat, pagsisimula ng ugnayan ng usapin, matalinghaga,
pagbibigay ng puro-puro opinion, at pagbibigay ng referential o karito sa may gawa ko lumikha. Sa mga halimbawa na aming ilalahad, mauunawaan natin ang pagkakaiba at kung paano gamitin ang tinutukoy ni Jacobson na paraan ng paggamit ng wika. Sa paglalahad ng damdamin ang mga pangungisip na hindi kita gusto, mahal kita, at nakakaawa naman ang iyong kalagayan, ang halimbawa na maibabahagi ng tao sa kapwa-tao upang ilahad ang kanyang damdamin sa pamamagitan ng paggamit ng wika. Sa pamamaraan ng paggamit ng pakihikayat, nangungumbinsi ang nagsasalita sa kanyang kausap sa pamamagitan ng pagsabi ng "Tara! Sama ka! At kaya mo yan!" Maaaring inaanayahan o nais makisali ng nagsasalita o di kaya't pinapalakas na nagsasalita ang loob ng kanyang kausap. Kapag naman nais na nagsasalita na magsimula ng conversation sa tao, ginagamit niya ang kanyang wika sa paraang pagsisimula ng ugnayan. Ang mga halimbawa nito ay magandang araw, pwede ba makipagkaibigan? Ikaw ba'y nakita ko na sa kanto? At kamusta ka naman? Ang talinhaga ay ang lipon ng mga salita na may ibang kahulugan. Ang mga salitang ito ay karaniwan malalalim ang kahulugan. Halimbawa nito ang mga sumusunod. Para siyang halik ni Judas o traidor, batang may nagdala sa dila o madaldal. At simula bata pa lang si Flor at Aida ay sanggang dikit na sila. Mga kaibigan, ang pagbibigay ng puro-puro ay isang hinuha o pagbibigay ideya sa posibilidad na kalalabasan sa pamamagitan ng mga salitang sa tingin ko. Sa aking palagay, kumbinsido akong ito ay nagpapakita ng malalim na pag-iisip tungkol sa nangyayari o posibilidad na mangyayari sa ating paligid. Sa maayos na pamamaraan, ginagamit ang pagbibigay referensyal. Ito ay isang halimbawa na pagbabanggit ng pangalan na orihinal na gumawa ng salaysay o nagsulat nito. Ito ang mga salitang maaaring gamitin. Ayon kay, ayon sa salaysay ni o nila. Ayon sa nakasulat dito, Bilang Pilipino, dapat alam natin ang mga wasto at tamang paggamit ng ating wika upang mapagyaman pa natin ito ng husto. Ang sabi nga ni Dr. Jose Rizal, ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. una ay sa halip ng paggamit ng wikang dayuhan ang ating laging ginagamit, ating itaguyod na gamitin ang mga wikang katutubo na pamana sa atin, ngunit ngayon ay pawala na. Ang pangalawa naman ay pagsasama-sama ng wikang katutubo at wikang banyaga, katulad na lang ng Taglish, na madalas na rin gamitin ng henerasyon ngayon. Para sa dagdag kaalaman ay, alam mo ba? Alam mo ba na ang salitang Tagalog ay galing sa salitang Taga-Ilog na mula sa umlapi na taga na nangungahulugang katutubo ng at ilog o naloy ni ibig sabihin ay mga tao na buhat sa matandang kabihasnan o sa galuyo ng tubig. At alam niyo rin ba na ang doktrinang Kristiyana o doktrinang Kristiyano naman ang pinakaunang aklat na isinulat sa wikang Tagalog na iniakda noong 1593. Para bigyang buod, ang wikang Filipino ay sumailalim sa pag-aaral at sa konstitusyonal na batayan bago ito hirangin bilang wikang pambansa sa Pilipinas. Sa pagbabahagi namin sa bidyong ito, ay ninanais namin may natutunan kayo ukol sa ating wikang pambansa. Bilang Pilipino, mahalaga na alam natin ang kasaysayan ng ating wika dahil sumasalamin din ito sa masusing pag-aaral na nararapat nating malaman bilang mamamayang Pilipino. Hi! Tama nga ang video na pili kong panoorin. Marami akong natutunan sa wikang pambansa.
Ngayon, na may sapat na akong kaalaman sa wikang pambansa, may maisasagot na ako bukas sa aming klase. Ayun lang sa araw na ito. Salamat sa panonood!